Thank you, Jesus. Be glorified, be magnified today. Salamat po, Panginoon. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Thank you, Father. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, QICM, ang mga kaalsad group ko dyan din sa Doha. Magandang umaga sa lahat ng mga na-forward ang pag-aaral nito at nakikipag-aral kayo sa amin. Magandang umaga at welcome po ang bawat isa. Yan, good morning, Sister Jeneline Carlos UC. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat na ikaw ang kikilos sa aming kalagitnaan. Di po mawawala ang sounds at ang camera, ang wifi, Panginoon, at lahat po ng aming gagamitin sa social media, Lord, para maipahayag din ang inyong salita. Salamat sa patuloy na paggabay ng banal na Espiritu. We entrust it to you, Father, and we praise and bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Yan, magandang umaga rin, Sister Evelyn Oblea, ayan, Sister Tess UC, Sister Rose Dizon, ayan, magandang umaga. Sorry po, kahapon ay biglang-bigla pong nawawala yung sound at saka yung camera. Kaya we prayed na tuloy-tuloy po ito. Yan, good morning, Brother Nan Carion, Sister Maricel Gamulo Tolentino. Okay, so kahapon po ay pinag-aralan natin ng maikli yung Jeremiah chapter 17. At doon po ay nagpapahayag sa atin ng Panginoon ng dalawang uri ng tao. Yung taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at yung tao na nagtitiwala sa Diyos. So sinabi ko po na pag-aralan na lang yun, basahin yun ng mabuti. So, sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay nagtitiwala lang sa tao, ay para kang matutuyo. Subalit kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kahit na tagtuyot, namumunga ka pa rin. Kaya napakabuti po nang tayo'y nasa Panginoon. Huwag na huwag natin ipagpapalit ang ating relasyon sa Diyos, magandang kaugnayan sa Kanya, at tayo nagpapatuloy bilang isang mananampalataya sapagkat napakahalaga yan sa ating Diyos. Kung mahalaga yan sa Kanya, kaya nga sinasabi niya sa atin kung alin ang kailangan nating piliin. At aking panalangin na pinipili natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Excuse me po. Ayan, good morning, Sister Mariette Carlos. Ayan. So, ngayon, como ang ating sinimulan ng isang linggo pa ay patungkol sa bunga ng banal na Espiritu. At yun nga, yung kahapon ay yung paghahambing sa taong nagtitiwala sa Diyos at sa taong hindi nagtitiwala sa Diyos. So ngayon, pinagsama ko na, yun na nga, very briefly ko lang sinabi yun. At ito naman ating pag-aaralan ngayon na kailangan tayong lumago kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay paglago. Ang mga katangian para nakikita at nakikilala tayo bilang mananampalataya. Siyempre po, kailangan tayong makilala sapagkat ang sabi ng Panginoon, magningning ang ating mga ilaw. Diba? Let your light shine before men. Yun po, we are the salt of the earth. Kaya hindi po natin maitatago ang ating relasyon sa Panginoon, ating pagkakakilala sa Kanya. Kaya naniniwala ko na yan ay alam na ng lahat sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapitbahay, mga kakilala, mga katrabaho. Kilala na nila kayo bilang isang mananampalataya. So ngayon, ano ang ninanais ng Diyos para sa atin? 1 Peter chapter 1 verse 15. Supposed to be po ay napag-aralan natin ito kahapon. Kaya lang po ay hindi po makapagpatuloy kahapon. Pero today, ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 15 sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 15.
Sinasabi po sa atin na yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. Verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, ibig sabihin, kung tayo tagasunod ng ating Panginoon Kristo, kung papaano siya, ay ganun din tayo. Kaya nga, hindi na tayo talaga para sa mundong ito. Nakatira tayo dito bilang magiging ilaw at asin ng sanlibutan. Excuse me po. Kaya nga, mahalaga sa atin na ilalagay natin sa kaisipan at ating nandamin at ang ating mga kilos, kaya nga, kailangan natin ang banal na spirito. Kasi siya yung nagpo-produce ng lahat ng bagay na iyan. At may effort tayo na makiugnay, makiisa, sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Yun po ang ating bahagi. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay ito, kaya tayo naman na tagasunod niya ay ganun din. Susundin natin yon. So, ang sabi ng Panginoon sa atin na patuloy pa niyang binabago yung ating buhay. If you remember po, pinag-aralan na natin ang proseso ng pagpapakabanal, pagbabanal sa atin ng Diyos. Yung pong pag tayo tumanggap na sa Panginoon, syempre, pababanalin na niya tayo that very moment. Sa balit, yung mga kaugalian natin ay kailangan maging kamukha na rin ng ating Panginoon Kristo. And that takes time. Kaya ito po yung patuloy na paghuhubog ng Diyos sa atin ay yung pong tinatawag nilang progressive sanctification. Ibig sabihin, habang tumatagal ka bilang isang mananampalataya, ay lalong nakikita sa iyo ang kaugalian ng ating Panginoong Kristo. Kaya alam natin yan sa bagong tipan sa ating pag-aaral na ito ay mahalaga sa ating Diyos. Kaya tayo man bilang mananampalataya, mahalaga din sa atin iyon. Kaya sabi niya, tayo'y susunod sa kabanalan. Siyempre, ano naman ang hindi, di ba? Kung inyo pong naalala, yung pinag-aralan natin sa Book of Ephesians patungkol sa kabanalan, ano naman ang kabaligtaran, di ba? Doon po, Galatians, Book of Galatians, pinag-aralan po natin doon, yung Book of Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ngayon, ano naman ang kabaligtaran noon? Kasi kailangan natin, ang sabi ng Panginoon, tayo magpakabanal. So ano ang mga bagay na hindi namumuhay ng may kabanalan o ang mga taong hindi namumuhay ng kabanalan? Nakalagay din po yan sa Biblia. Balik po tayo sa Galatians chapter 5, verse 19. Dito naman po ay binabanggit kung ano naman ang gawa ng laman. Ibig sabihin yung gawa ng mga tao dito sa lupa. Galatians chapter 5, verse 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito po. Ibig sabihin, ito yung gawa ng mga tao karamihan dito sa lupa. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi, nakalagay na po dito, no? Excuse me po. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay.
So binasa po natin Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Nakalagay naman po doon, hindi maikakaila, sabi naman, ang mga gawa ng laman. So binasa ko po yun, basahin niyo pong uli at inyong pag-aralan bilang isang mananampalataya. Kasi hindi na tayo namumuhay sa ganong mga kaugalian. Tayo ay, ang sabi ng Panginoon sa atin in 1 Peter chapter 1 verse 15, tayo ay magpakabanal. So ang kabanalan po ay nagsisimula syempre sa Diyos. Hindi naman tayo nagiging banal on our own, kundi iyan ay inilagay sa atin at nais nating papanatiliin sa atin yon. Kaya nga ang sabi sa atin, magpakabanal tayo sapagkat siya ay banal. So anumang mga kasalanan, kasamaan, anuman ang mga pinangungunahan ng ating isip at damdamin lamang ay taliwas, kabaligtaran ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ito pa po, kung nais dating talagang lumago sa katangian ng Panginoon, yun ang number 1, ang pamumuhay nating may kabanalan. Ito pa po, Philippians chapter 4 verse 8. Basahin po natin yon. Ano naman ang mga bagay na iniisip natin? Importante rin po ano ang iniisip natin. Kasi diyan po lumalabas. Kung ano mga bagay na iniisip, yun ang nasa saloobin natin. At kung ano nasa saloobin natin, yun din ang lalabas sa ating bibig. So hindi maikakaila ang mga kaugaliang makadiyos at mga kaugaliang makamundo. Makikita po doon. So basahin po natin Philippians chapter 4 verse 8. Ano po ang mga palaisipan natin? Ano mga bagay na iniisip natin? Alam din po natin ang talatang ito. Philippians chapter 4 verse 8. Sa wakas, mga kapatid, dapat. So kung yan po mapapansin, dun sa 1 Peter chapter 1 verse 15, nakalagay din po at binibigyan ng diin yung dapat. Kapag ang salita ng Diyos ang nagsabi nun, yun talaga yun. Hindi yun iko-contest. Hindi yun pwedeng pagdebatihin. Hindi yun pwedeng ibaba. Ang standard ng Diyos ay sinasabi niya sa atin. Kaya tayo tagasunod niya, magiging kamukha natin siya. So, dito po, basahin natin, Philippians chapter 4, verse 8. Sa wakas, mga kapatid, dapat, ito po, another dapat. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Dahil po si Apostol Pablo ay nangungusap sa mga taga-Filipos. Kaya ito rin ngayon ang ating pinag-aaralan ng tinatawag po nilang mga epistles or letters o mga sulat na naging bahagi ng bagong tipan. Kaya nga, papaano natin maiiwasan ang lahat ng mga bagay dito sa lupa? Nagsisimula po yan sa ating pag-iisip. Anong iniisip natin? Kaya sabi po, ang sabi sa atin, isaisip natin ang mga bagay na karapat-dapat. Tignan nyo po, mga bagay na karapat-dapat. So, iba na din yung ating frame of mind. Ika nga, yung mga bagay na nasa isip natin ay hindi nakamuka ng mga nandito sa mundo. Kanina, binasa natin yung Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Yun ay sinasabi na ng diretso ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, ano pa? Para talagang may tunay na pagbabago sa atin, pati yung pag-iisip natin ay talagang magbabago yan. Kaya sabi niya, ano mga iisipin natin? Mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo. So yun, nandun tayo sa kaisipang yun, yung mga bagay na totoo. Hindi tayo tumitingin o nagbabasa o ano para
para tayo ay nakikiayon sa mundong ito. Hindi na po. Hindi tayo nakikiayon. Kaiba na tayo. Sabi niya, yung mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Yan na ang concentration natin. Diyan na napupukaw yung ating isip. Mga bagay na matuwid, mga bagay na totoo. Hindi na tayo natutuwa sa mga bagay na mga hindi mabuti. Hindi na tayo natutuwa doon. Natutuwa tayo sa mga bagay na kaibig-ibig sa Diyos. Kaya yon, our mind has to change. Magbabago po ang ating kaisipan. Kaya nga, di ba, ang sabi po sa atin, ihandog natin, Romans chapter 12 verses 1 and 2, handog na natin ating sarili bilang buhay na handog. Sabi po dun sa verse 2, magbago na tayo ng kaisipan. Ito po ay mahalaga. Mahalaga. Kasi kung tayo ay nag-iisip din ng kamukha ng sanlibutang ito, ano ang pagkakaiba natin? Di po ba? Meron tayong pagkakaiba. We are no longer the same. Hindi na tayo katulad nung dati na pabugso-bugso ang damdamin, paiba-iba ang iniisip. Ngayon, maayos, bukas hindi. Hindi na po tayo ganun. Kahit tayo babae o lalaki, anuman ang ating kalagayan, hindi na ganun. Steady lang tayo. Ang direksyon ng ating kaisipan at damdamin ay nasa Diyos. Hindi na sa mundong ito. Sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito, mawawala yan. It will all go away. Pero yung mga bagay para sa Panginoon, they are eternal. Ito ay pangwalang hanggan. Kaya nga, ang sinasabi sa atin, sa marangal na pamumuhay ay marangal na pag-iisip. Di po ba? Marangal na pagtingin sa mga bagay-bagay. Di na tayo interesado sa mga ginagawa ng sanlibutan. Tayo interesado kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ano pa po? Basahin po natin ang talatang ito. So, ang sabi sa atin dito ay dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. So, ito po ay importante sa atin bilang mananampalataya. So, Colossians chapter 4 verse 6. Ito naman po, Colossians chapter 4 verse 6. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Ito naman po, sa libro ng Kolosas, ito naman yung mga tagubilin din naman ni Apostol Pablo sa mga tao sa Kolosas. Colossae, yun na nga. So, the place is Colossae, so ang mga tao doon were called Colossians. Kaya nga sabi dito, maging matalino tayo sa pakikitungo. Basahin po natin yung, kasi verse 6 ang binasa natin. So, meron po siyang, ito po, meron po siyang before, yung mga talatang bago yung verse 6. Basahin po natin. Yung binasa natin una ng Colossians chapter 4 verse 6. Pero ngayon, tignan natin po yung ibang talata before verse 6. Verse 2. Colossians chapter 4 verse 2. Ito po, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Idalangin din ninyo sa tulong ng Diyos ay maipangaral namin ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. So ito po ay nire-request o hinihiling ni Apostol Pablo na ipanalangin siya ng mga taga Colossae, mga Colossians, mga taga Colosas. Kaya sabi niya, so yun po yung background. So verse 5, ito pong verse 5 ang babasahin natin. Maging matalino kayo. Ayun po. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. So, ibig pong sabihin, bilang isang mananampalataya,
kasabay na tayo ay nagiging lumalago at nagiging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan din tayong may ginagawang iba. Ibig sabihin nun, ang ating mga kapwa, iniisip din natin sila na sila man ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi sa atin, nakikipag-usap tayo sa iba. Siyempre po, unang kinakausap natin ng Panginoon, ang ating mga mahal sa buhay, yung mga nakapaikot sa atin sa katrabaho. Pero lagi din nating isa sa isip na ang lahat ng tao'y may pangangailangan patungkol sa Diyos. Ang iisipin natin ay kung papaanong anumang pagkakataon na tayo ay magiging pagpapala sa iba, kausapin natin sila patungkol sa Panginoon. Kaya ito po'y napakagaling, makipag-usap tayo sa iba patungkol sa ating pananampalataya. You grow tremendously, ika nga. Lalago kang mabilis. Kapag una, sumusunod ka na sa Panginoon at kung ano ang mga tagubilin niya, yun ang ginagawa mo. At pagkatapos, nakikipag-share ka sa iba. Sinishare mo yung gospel sa iba. Napaka ganda po noon. Kaya ang sabi sa atin, ating kaisipan ay bago na, dun po sa binasa natin sa Philippians chapter 4 verse 8, pero sa Colossians chapter 4 verses 5 and 6, sinasabi ko na pong verses 5 and 6, sapagkat sabi, maging matalino kayo. Ang dyablo po, matalino. Ang mga tao dito sa mundo, matalino. Kailangan meron din tayong katalinuhan galing sa Diyos. Kaya nga, we need wisdom. Yun po ay yung katalinuhan. Wisdom, knowledge, understanding, and insight that comes from God. Kaya sabi niya, kapag tayo may kailangan ganun, humingi tayo. Diba? If anyone lacks wisdom, let him ask of God. Kasi kailangan ng ating isip ay nakatuon sa mabuti at mayroon din tayong mas higit kaysa sa sanlibutang ito. Ang katalinuhan na ma-share, maibahagi, maipatotoo ang patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi niya, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. So you need to find ways and means, ika nga. May kapamaraanan. Ipag-pray yun. Kaya nga, di ba, ang unang sabi sa atin, huwag tayong magsasawa sa pananalangin. Gawin natin ito ng mataimtim at may pasasalamat. So, sa ating paglago, it's both ourself, personal, at ganun din. Hindi tayo magpapalagpas ng pagkakataon kapag binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagpatotoo sa iba. Kaya nga ito, sabi niya, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Ano po yung ibig sabihin nun? Ito po yung tinatawag nilang felt needs. Ano ba ang kailangan ng taong yan? Siyempre, kung ikaw ay nakikipagtrabaho, alam mo kung ano yung mga kakilala mo nakapaikot sa iyo. Kung hindi pa sila mananampalataya, huwag mong pababayaan na hindi ka makapagpapatotoo sa kanila patungkol sa Panginoon. Sapagkat importante, alam nilang ikaw ay nasa Panginoon na, you're a born-again Christian, ay huwag mo namang sarilinin yon. Sabihin mo rin sa iba para matutunan din nila ang mga bagay na alam mo. So, i-share mo yon. Sabi niya, iisip ka ng paraan kung may problema yan, kung ano, lapitan mo yan. Para sa ganon, kung kailangan niya ng pananalangin, kailangan niya ng counsel or advice, ay ma-share mo sa kanya kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Pero syempre, mag-iingat tayo sapagkat ang babae nakikipag-share sa babae. Ang lalaki nakikipag-share sa lalaki. Hindi po, magiging awkward, ika nga, kung sa pagnanais mo makapag-share kahit na sino kinakausap mo, sana kung alam nilang lahat na ikay nagsishare. Pero kung may mga tao makakita sa iyo, lagi mong kinakausap yan, nagsishare ka ng gospel, pero
meron silang hindi mabuting kaisipan. So, mapagkakamalan ka pa nila na meron kang ginagawang ibang bagay. Kaya nga, magiging maingat tayo. Sabi ng Panginoon, matalino tayo. May katalinuhan tayong mag-share sa iba. Kaya ang sinasabi sa atin na mag-iingat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Nang walang anumang mga haka-haka na maiisip ang ibang tao sa mga bagay na ginagawa natin. Pero kapag ito ay udyok ng banal na spirito, ibig sabihin, ang banal na spirito nagsabi sa iyo, sabihin mo dun sa taong yon. Minsan, merong ganong instruction ang Panginoon. Halimbawa, sa Biblia, di ba? Si Philip, isa yon. Sabi ng banal na spirito sa kanya, pumunta ka dito sa lugar na ito. Tapos sabayan mo yung karwahing yan. Those are instruction coming from the Holy Spirit. Sapagkat magbabasa yung eunuko ng salita ng Diyos na hindi niya naintindihan. Kaya kailangan may pagpaunawa sa kanya. So after na na-explain ni Philip sa kanya yon, ay nagpabautismo yung eunuko, dumiretso na siya sa kanyang lugar na pupuntahan at bigla naman, iniba naman ng daan ng banal na spirito si Philip. So, ganun din sa ating mga buhay. May pagkakataon, nakasabay mo sa bus or nakasabay mo sa eroplano, halimbawa, pag may pagkakataon, you can always share, you can always communicate to others about our faith, about prayer, kung ano man. Minsan may mga taong umuwi, halimbawa galing abroad, uuwi dahil may problema sa kanilang mga tahanan. So, ikaw ay nakasakay doon and maybe the Lord at maaari na ikaw ay gamitin ng Panginoon para tugunin ang pangangailangan ng taong iyon. Sapagat tayo ay tagapagsalita ng Panginoong Kristo. We are the spokesman, spokeswoman. Tayong tagapagsalita niya. We are the mouth of the Lord. Tayo ay bibig ng Panginoon. Ibinigay na niya sa atin ang lahat ng ating kailangan para maging pagpapala sa iba. So speak it out. Sabihin mo. I-share mo. Makipag-usap ka. Kasi kung minsan sasabihin natin, ay mahihiyain akong tao. lahat naman pwedeng sabihin yan, mahihiyain. Pero kapag ito ay nanggaling sa banal na espiritu, uudyokan ka niya. He will empower you to speak. Na ikay makapagsalita at makapag-share. Kahit na hindi mo kilala yan. Sapagkat inuutusan ka ng Diyos na iyon ay gawin mo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya sabi niya, maging matalino tayo sa ating mga pakikitungo sa ibang tao. Lalo na nang hindi pa mananampalataya. 1 Peter chapter 2 verse 12. Ito po ang huling verse natin. 1 Peter chapter 2 verse 12. Balik tayo sa libro ni Apostol Pedro. 1 Peter. Balik tayo. 1 Peter chapter 2. Ito po. 1 Peter chapter 2 verse 12. Ayan po. Let's read. Sabi po dito, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ayun po, sinasabi dito. Mamuhay tayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. So yun pa po, that's one of our accountabilities. Inaasahan sa atin ng Panginoon na ito ang ating ginagawa bilang mananampalataya. Whether we know it or not. Nakalagay na po sa scripture yan, kaya nga pinag-aaralan natin. Ang sabi sa atin, ipakitang mabuti ang ating mga gawa. Mabuting gawa. Kaya alam nyo, hindi po maililingid, hindi maitatago ang ating relasyon sa Diyos. We have to be open with it. Bukas tayo dyan. Kaya nga, maraming taong nagmamasid sa atin kung gaano katotoo ang sinasabi ng ating bibig at sinasabi ng ating gawa. Kaya po, binabantayan natin ang ating sarili sa mga bagay na ganun. Kaya we always have to pray.
Naalala ko nga po, meron po kaming ipinamigay na prayer warrior. A praying woman is a powerful woman. Yun po. Ano ang mga bagay-bagay na ating pwedeng ipag-pray? I will just read it to you before we end. Sasabihin natin, Lord, I place my life, my plans, and my whole day in your hands. Sinasabi mo, inilalagay ko ang aking buhay, mga plano, ang buong maghapon na ito sa iyong banal na kamay. Pangunahan mo ko, guide my steps, my words, and my decisions. Gabayan mo ko sa aking hakbang, sa aking mga salita, sa aking mga desisyon. Let your will be done and not mine. Ang kalooban mo ang mapangyari at hindi ang sa akin. Sabihin mo rin, alam ko na kung wala ka, wala akong magagawa. I know that without you, I am nothing. Diba? Alam natin yan in the book of John. Sabi ng Panginoon, He is the vine and we are the branches. At hindi tayo, we cannot produce without Him. Lead my thoughts. Pangunahan mo ko sa aking mga iniisip, sa aking mga pinipili. Lead my thoughts, my choices, my actions. Pangunahan mo ko, Panginoon, sa aking mga pag-iisip, sa aking mga pinipili, sa aking mga kilos, sang-ayon according to your perfect plan. Sang-ayon sa iyong plano. Magmula umaga hanggang gabi, from morning to night, guide me in every way. Importante po yun, we pray. Kasi we are the light of this world. At pagkatapos po, bahagi din ng prayer na yon, fill me with your Holy Spirit. Protect me from all harm. Renew my strength and remind me that you are always with me. In Jesus' name. So, sabi doon, punuin mo ko ng banal na spirito. Bigyan mo ko ng proteksyon sa anumang uri ng kapahamakan. Bigyan mo ko ng kalakasan. Renew my strength. Paalalahanin mo ko na lagi kitang kasama. Kaya alam niyo po, kung ganito po ang ating ipinapanalangin araw-araw, we will have the best day of our lives. Ito po. Ayan po. We gave this away sa mga kababaihan. Ito po yun. Kaya, we want to be more and more like Jesus. Napakahalaga po niyan. So, ano ang ating conclusion for the day? Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ang ating pag-iisip ay may kaugnayan sa pakikipag-usap natin sa ibang tao na nagpapakita ng mabuting gawa, ng mabubuting gawa. Ito po ay bahagi ng ating buhay. This is how we live. Ganito tayo mamuhay. Ang ating sistema, ang ating kapamaran, talagang bago na lahat yan. Kasi sabi ng Panginoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things are new. Kaya nga kapag tayo na kay Kristo, iba na tayo talaga. We are no longer the same. Kaya, yan ay ating isaisip ng mabuti. Kaya nga, meron tayong helmet of salvation. Tatandaan po yun. Isinuot na sa atin yon. Huwag nating alisin kahit kailan. And every day we can mention it, Lord, thank you po. I have a helmet of salvation. Ang aking isip at ang aking damdamin ay nakatuon lagi sa iyo. Ako'y ligtas na. Ako'y bago na sa iyo. Hindi na ako mamumuhay ng kamukha ng sanlibutang ito. I have the breastplate of righteousness. Binibihisa na tayo ng katwiran ng Panginoon. Meron tayong belt of truth. Meron tayong feet that brings good news. Meron tayong shield of faith. And meron tayong sword of the Spirit, which is the word of God. End of prayer. Yun. As a warrior, as a mighty warrior, just like the Lord, we need that daily. Kaya nga po, ang patuloy nating pag-aaral, salamat sa Diyos, mag-6 na taon na po nating ginagawa ito. Can you imagine? 6 na taon na po ako nagtuturo online. Magsimula nung nag-start tayo in April of 2020. This coming April 2026, 6 years na po.
Kaya nga, inaasahan na po ng Panginoon sa atin that we are responsible, maresponsable tayong mananampalataya. Hindi natin masasabi sa Panginoon, hindi ko narinig yun. Hindi ako present. Whether you are present or not, we should know. Kailangan nating alamin yon. That's why we have the Word of God. Ang salita ng Diyos ang mangungusap sa atin kung paano tayo mamuhay. And if we do it, praise the Lord. Kung hindi pa, magsimula ka na ngayon. At kung may kulang pa, Lord, lahat ng kulang, palitan mo yun. Maging sapat. Maipamuhay ko ang totoong buhay ng isang mananampalataya. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa mga iniisip. Lahat lumilitaw po yan. So, sabi ng Panginoon, magningning tayo. We are the salt and the light of this world. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagsisimula hanggang natapos, hindi po naudlot. Purihin ka, luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng iyong salita. Anumang bahagi ng Biblia, ikaw ay nakikipag-usap sa amin. Pero salamat sa aming pag-aaral ngayon, iyong ipinapakita sa amin, ipinaparinig sa amin, pinapaalala sa amin ang mga bagay na kailangan naming ginagawa bilang mga mananampalataya. Personal naming ginagawa ito. Ito kami, ganito kami mamuhay. Maraming salamat po sa pagtutuwid mo, pagpapaalala mo, pagtuturo mo, at aming dalangin na masunod ka namin. Ang kalooban mo ang masunod namin sa aming buhay. Maging patotoo kami, mabuting patotoo sa aming kapwa. Any person outside ourselves is our neighbor. Kaya marami pong salamat. Kakitaan kami. Marinig nila sa amin. Makita nila sa aming kilos at gawa ang katotohanan na kami ay na kay Kristo. Magningning ang aming mga ilaw. Lord, trim our lamps, Lord, para maging mas maliwanag. We need the oil of the power of the Holy Spirit. We need the oil of the Holy Spirit. It's our power, Lord, para magningning kami. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu every day sa aming mga ginagawa. No matter how small. Because we need the power. We need the light. Because the world need the light of Jesus. At kami, we represent the Lord Jesus here on earth. Mapurihan ka, maparangalan ka sa bawat buhay namin. In the name of the Lord Jesus Christ, we give you praise and glory, Father God. And by the power of the Holy Spirit, we are more than conquerors in Christ Jesus. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do it because the Holy Spirit guides us into all truth. We praise you, we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Tanggapin natin ang lahat ng ating kinakailangan para managumpay bilang isang mananampalataya. Tanggapin ang tunay na kabanalan. We embrace yung kabanalang ibinibigay sa atin ng Panginoon Kristo and improve daily ang ating mga thought pattern, ang ating kaisipan, the way we think, the way we speak to others, the way we do things. May it only bring glory and honor to the Lord. Receive whatever you need for life and godliness. Healing for those who need healing. Deliverance for those who need deliverance. In Christ Jesus. Miracles for those who need miracles. Change of heart. Revival. Whatever we need in Jesus' name. In Jesus' name, receive it. Amen and amen. So magandang umaga po sa lahat ng nandyan. Nabanggit ko na po ang karamihan kanina. Banggitin ko lang po yung hindi ko nabanggit. Sister Madonna Licop Cruz, thank you. Yung iba po, andyan na kanina. Sister Jeng San Andres, ang kapatid ko po. Iyan, salamat. Ayan, purihin po ang Panginoon sa bawat isa sa inyo. Ayan. I thank the Lord, you're early. Praise the Lord. Sister Novi Zaratan, kanina Sister Rose Dizon, Sister Evelyn Oblay, Sister Tess Yusi, si Sister Maricel Gamulo Tolentino, sino pa po? Sister Mariat Carlos, ayan, salamat sa lahat sa inyo.
Sister Weng Weng, ayan, magandang umaga, ayan, sa lahat sa inyo. Sister Irene Javier Bautista, Sister Janet, ayan, salamat. Brother Edgardo de Guzman Carlos, salamat po sa inyong lahat. Kung meron po akong nawaglit, sorry po. I just bless everyone and I'll see you tomorrow na tayo matagumpay sa ating pag-aaral and we can, as we start, we can finish. God bless po. God bless everyone. Bye for now. See you tomorrow.